May narinig kang huni ng kabayo pero walang malapit na rancho. Paglingon mo, may nakatayong tikbalang sa likod mo. Handa ka na ba ulit makinig sa maikling kwento ng kababalaghan at katotohanan sa likod nito? Tara, magkwentuhan tayo. Taong 2005, Barangay San Miguel, Batangas. Isang magsasakang nagngangalang Ernesto ang hindi umuwi matapos pumasok sa kagubatan para magputol ng kahoy. Kilala si Ernesto sa baryo bilang matapang, hindi naniniwala sa mga engkanto. Tuwing binabalaan siya ng matatanda tungkol sa tikbalang, natatawa lang siya. Alas 10 ng umaga, araw ng Sabado, pumasok siya sa loob ng gubat, isang parte ng bundok na hindi basta pinapasok ng kahit sino. May mga sagradong puno raw doon at may mga kwento ng pagkawala. Alas 6 na ng hapon, hindi pa rin siya bumabalik. Paglipas ng 3 araw ay wala pa rin si Ernesto, kaya nagsimula na ang paghahanap. Walang yapak, walang bakas, walang Ernesto na mahanap. Hanggang sa may nakakita sa kanyang magsasaka, lumulutang sa ilog, buhay pero tulala. Basang-basa ang katawan ni Ernesto, walang galos pero parang iba na ang paningin niya sa paligid. Nang mailigtas si Ernesto, tulala pa rin siya at hindi makapagsalita. Pero nang tanungin siya bigla kung nasaan siya ng mga panahong iyon, ulit-ulit niyang sinabi, "Nakita ko siya, matangkad, may ura ng kabayo. Hindi siya tao, hindi siya hayop. Tinatakpan niya yung buwan. Sabi niya, huwag akong umalis. Paulit-ulit kami tumatakbo, pero bumabalik pa rin ako sa baryong puno at ilog." Mula noon, hindi na siya bumalik sa gubat. Pinalutan niya ng pulang tela ang pintuan ng bahay. Sa paligid ng bakuran, may mga buntot ng pagi, laban at pantaboy raw sa tikbalang. Pero ano nga ba ang tikbalang sa paniniwala ng Pilipino? Ang tikbalang ay isa sa pinakamatandang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Ayon sa mga kwento, ito ay kalahating tao, kalahating kabayo, may pulang mata at matangkad na higit sa normal na tao. Karaniwang naninirahan sa malalalim na gubat, bundok at lumang punong kahoy. Karamihan sa mga kwento, mahilig manlin lang raw ang tikbalang at nanliligaw ito ng naglalakbay o ang mga pumapasok sa kagubatan. Dahil dito, paulit-ulit kang ibinabalik ng tikbalang sa parehong daanan kahit saan ka tumakbo o lumiko. Sinasabing ginagawa ito ng tikbalang bilang paglalaro o pagsubok sa tao. Dumako naman tayo kung saan nagsimula ang paniniwala sa tikbalang. Si Fray Juan de Plasencia, isang Kastilang misyonero, ay nag-uulat noong 1589 ng malawakang paniniwala ng mga Katagalugan sa mga multo, anito at iba pang espiritong naninirahan sa kalikasan. Ang kanyang paglalarawan ay tumutukoy sa mga nilalang ng kagubatan bilang mga espiritu at multo. Sa mga sumunod na siglo, habang lumalaganap ang ugnayan at pagpasok ng kabayo sa Pilipinas, ang larawan na tinatawag na tikbalang ay nagbago at naging mas katangian bilang isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Ilan sa mga 19th century at mas lumang koleksyon ng alamat at kasaysayan ang nagpapakita ng mga paglalarawan at anekdota na nagpapalaganap ng kasalukuyang anyo nito. Ayon naman sa perspektibo ng agham, maraming paniniwala tungkol sa tikbalang ang maaaring maipaliwanag sa pamamagitan ng natural phenomena at psychological response ng tao. Narito ang ilan. Pareidolia, isang kilalang psychological phenomenon kung saan ang utak ng tao ay kusang naghahanap ng pamilyar na imahe sa hindi malinaw na tanawin. Kapag nasa kagubatan o madilim na kapaligiran, madaling makita ng tao ang mga hugis na tila kahawig ng isang nilalang. Halimbawa, mahabang anino ng puno na parang paa ng kabayo o mga sanga na kahugis ng ulo ng hayop. Ang mga ganitong ilusyon ay mas tumitindi kapag may takot o kaba, kaya mas madaling ikabit ang nakita sa imahe ng isang tikbalang. Infrasound at isolation. Sa mga bundok at gubat, may mga tunog na mas mababa kaysa sa normal na pandinig ng tao. Tinatawag itong infrasound. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang infrasound ay maaari magdulot ng hindi maipaliwanag na kaba, guni-guni at pakiramdam na may presensya ng ibang nilalang. Idagdag pa rito ang isolation o pagkalayo sa ibang tao. Nagiging mas sensitibo ang utak sa banta, kaya't kahit simpleng kaluskos ay madaling mabigyan ng sobrenatural na kahulugan. Dissociation o panic fugue.
Kapag labis ang takot, maaaring makaranas ang tao ng dissociation kung saan pansamantalang nawawala sa sarili. Maaari itong magresulta sa pagkawala ng sense of direction, memory gap at kahit hallucination. Sa kagubatan, ang taong natatakot ay pwede makakita o makaramdam ng isang nilalang na kahit wala naman talaga. Ang ganitong karanasan kapag ibinahagi ay nagiging kwento gaya ng tungkol sa tikbalang, sleep paralysis at hypnagogic hallucination. Maraming kwento ng tikbalang ang nagaganap sa gabi o kapag nasa antok ang tao. Ang sleep paralysis ay isang kondisyon kung saan gising ang isip ngunit hindi makagalaw ang katawan. Kasabay nito, maaari makakita o makarinig ng nakakatakot na imahe. Ito ang tinatawag na hypnagogic hallucination. Maaari makita ng tao ang isang figura ng tikbalang na nakamasid mula sa dilim. Kalaunan ay isinasalaysay bilang aktwal na karanasan. Sa madaling sabi, ang mga kwento tungkol sa tikbalang ay maaaring bunga ng ipinagsamang epekto ng utak ng tao, perception at memory, pisikal na kondisyon ng katawan, takot, pagod at antok, at natural na fenomena sa kapaligiran tulad ng mga tunog, anino at mga hayop sa kagubatan. Ang mga kwento ay hindi lang basta kwento, isa itong babala, paalala at proteksyon. Ang tikbalang ay maaaring hindi literal na nilalang, kundi representasyon ng takot natin na hindi natin naiintindihan. Ikaw, naniniwala ka ba sa tikbalang? At mahilig ka rin bang pumunta sa mga kabundukan dahil baka sa susunod na pag-ihip ng hangin kapag ikay nasa bundok, hindi lang hiwaga ng kalikasan ang iyong maramdaman, kundi isang tikbalang na handa kang paglaruan.